Samahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN. at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapalawan, tatak alas 7:44 ng umaga. Tatak RMN. Oras mga kasama, atid sa atin ang Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Bangkay natagpuan palutang-lutang sa Tamuntaka River, Cotabato City. Pagkakakilanlan, tukoy na. Headline. Drug suspect naman arestado, 340,000 pesos na halaga ng shabu na samsam sa bypass ng PDEX sa Maguindanao del Norte. Headline. Dalawang wanted person sa Maguindanao del Norte timbog sa manhunt operation. Headline. Regional number 7 most wanted person sa Soc Sergeant timbog sa Midsayap. Headlines. Rido sa Matalam, natuldukan mga high-powered firearms, isinuko ng dalawang panig. Headline. PNP at militar, bantay sarado ang seguridad sa Matalam kasunod ng naganap na bakbakan. Headline. MILF Ajag, itinuring na tagumpay ang paglaya ng BF commander sa New Bilibid matapos ang 23 taong pagkakakulong. Headline. Cotabato City Police, pinaigting ang seguridad habang tuloy ang kampanya. Headline. Lieutenant Colonel Suscano binigyan din ng pagkakaisa para sa ligtas at mapayapang Bangsamoro Parliamentary Election. Headline. Amana Barm, hinihikayat ang Korte Suprema na maglabas ng order bago ang parliamentary election. Headline. 3,000 pamilya sa Maguindanao del Sur nabigyan ng relief assistance kasunod ng bagyong Quiapo. Headlines. At MBHTE, DepEd, Chad, TESDA at PRC nagkaisa upang patatakin ang koordinasyon sa edukasyon sa Bangsamoro. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang araw po mga kasama. Ngayon po ay Monday, unang araw sa linggong ito para sa buwan ng August 3, 2026. Sumasa ninyo na pong Diretso Balitang Cotabato. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita, Radyoman Ebs Abang. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng mga balita mga kasama, kinilala na ng mga otoridad ang lalaking natagpuang palutang-lutang sa Tamuntaka River, Cotabato City alas 11 ng umaga kahapon. Ayon kay Cotabato City Police Office, PIO Police Lieutenant Rosel Evangelista, kinilala ang biktima na si Jaime, 25 anyos, walang trabaho, binata at residente ng Mabini Street sa Barangay Bagwa nitong lungsod. Batay sa paunang investigasyon, isang bangkero ang nakapansin sa lumulutang na katawan ng biktima at agad itong iniulat sa mga otoridad na kaagad namang nagsagawa ng retrieval operation at dinala ang labi sa Pampanga para sa kaukulang investigasyon. Humingi rin ng tulong ang mga investigador sa mga personnel ng City Health Office kabilang ang midwife upang magsagawa ng paunang pagsusuri sa labi. Kahapon po na August 2, mga banda 11 ng umaga, no? And andun na po, nakita na po ng ating mga kapulisan na, nasa bangka na yung nakita floating body, no? So yung victim po, kilalanin natin sa alias na Jaime. Ito po ay lalaki, 25 years old, single po to, jobless and residente po ng BD Street, Bagua 3, Cotabato City, no? During that time, during the investigation, pagtatanong ng ating mga investigador doon sa area, pag-alaman natin na kita nga ng bangkero, nung
yung nakuha na. Ayon sa pulisya, mga kasama, nauna nang na-diagnose ng bipolar disorder ang biktima at suma sa ilalim umano ito sa gamutan habang binabantayan ng kanyang pamilya dahil sa dati nitong mga insidente ng crisis sa kalusugan at pangkaisipan. Batay sa paunang pagsusuri ng mga investigador, wala silang nakitang sugat o iba pang palatandaan ng foul play, ngunit patuloy pa rin isinasagawa ang kaukulang investigasyon upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. Yun nga po, no, napag-alaman natin, wrong bipolar, na-diagnose na lang ito ng bipolar disorder at may nag-undergo ng medication at yun na rin, sila na rin nagsabi na may history na rin ng suicidal attempts. Ano? So during asking din natin sa investigator kung may nakita bang any ano sa katawan, inflection or ba pang maaring kaduda-duda, per physical examination ng ating investigator, wala naman silang nakita. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala, mga kasama, timbog naman ang isang lalaking municipal level drug release sa ikinasang bypass operation ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit, Bangsamoro Autonomous Region o PDEG SOU 15 Bar. Katuwang ang Buldon MPS, Second Marine Company, PDU, RDU at PDEA BARM, alas 2:14 ng hapon kahapon sa Barangay Kalaan, Buldon, Maguindanao del Norte. Kinilala ni PDEG Chief Police Lieutenant Colonel Mina Agbasit ang suspect na si Uting Abdul Aratuk na sa tunggulang magsasaka residente sa nasabing barangay. Nasamsam ng mga drug busters sa suspect ang dalawang medium-sized plastic sachet na naglalaman ng suspected drugs na tinatayang may timbang 50 grams na nagkakalaga naman ng 340,000 pesos. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Inaresto rin, mga kasama, na pinagsana ni puwersa ng pulisya at militar ang dalawang wanted person, kabilang ang top 1 na municipal level most wanted person sa isinagawang intelligence operation sa Sitio Tuca, Barangay Tapian, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kinilalang mga naresto na sina Janson Sungka Mundas, 36 anyos, sa top 1 wanted person sa Dato Udin Sinsuat at top 8 provincial level, at si Erwin Areo Manguda, 40 anyos, na kabilang din sa top 8 provincial most wanted person. Sila ay dinakip sa bisa ng dalawang warrant of arrest na inilabas noong July 8, 2026 ng RTC Branch 27 Cotabato City, kaugnay ng 4 na bilang ng frustrated murder na may itinakdang bail na 200,000 pesos mula sa korte. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras, mga kasama, alas 7:50 ng umaga, mga kasama. Oras atid sa atin ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Itinuturing ngayon, mga kasama, ng Moro Islamic Liberation Front, AJAG o Ad Hoc Joint Action Group o MILF AJAG na mahalagang tagumpay sa usapin ng pangkapayapaan ng paglaya ng isang commander ng Moro Islamic Liberation Front o BIAF MILF matapos ang 23 taong pagkakakulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ayon kay MILF AJAG Chairman Anwar Alamada, napalaya ang dinan niya muna pinangalalang commander sa pamamagitan ng patuloy na koordinasyon at pagpapatupad ng mga mekanismong nakapaloob sa peace process sa pagitan ng national government at ng MILF. Anya, layunin ng hakbang na maresolba ang mga kasong may kugnayan sa armadong tunggalian at higit pang mapalakas ang tiwala at kooperasyon ng magkabilang panig tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro. Actually, pumunta kami ng Maynila last July 23. Meron kasing nakatakdang meeting with Bucor dito sa team po namin. Inatasan po ng MILF na magpapalwa po doon sa mga PDL ng membro ng MILF po. So, alhamdulillah, maayon din po. At katunayan po, mayroon na ring nakalabas doon sa mga kasamahan namin na naaresto pa noong 2003. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kabilang banda, mga kasama, patuloy ang pinaigting na seguridad ng Cotabato City Police Office kasabay ng nagpapatuloy na pangangampanya ng mga kandidato para sa nalalapit na halalan sa BARM.
Sinabi sa DXMY ngayong umaga ni CCPO, PIO, Police Lieutenant Rosel Evangelista, aktibo ang kanilang mga personnel sa pagsasagawa ng police operations at iba pang proactive measure upang mapanatili ang kaayusan sa lungsod. Sinabi ng pulisya na naglaan sila ng mga nakaatas na personnel sa mga aktibidad ng mga kandidato bilang bahagi ng kanilang security coverage. Sa panahon ng kampanya, layunin nitong matiyak ang kaligtasan ng mga kalahok at maiwasan naman ang anumang kaguluhan. Ayan, Sir Ebs, tuloy-tuloy pa rin tayo ng aktibo sa proactive activities natin sa Cotabato City Police Office natin. Ang ating mga police stations and other personnel po ay busy din po pagbabantay sa mga ibang kandidato na sa kanilang pagka-campaign. It is part of our work also na bawat kandidato, if in case meron silang lakad for campaigning, may nakaatasan po na bawang personnel o dalawa, mayroong nakataas po. So far, so good naman po. Wala naman tayong mga incident related po sa election. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Kung ganito mga kasama, nananawagan si 6 CMO Battalion Commander at 6 Infantry Division Spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano sa lahat ng sektor na magkaisa at maging katuwang sa pangangalaga ng kapayapaan upang matiyak ang maayos at mapayapang pagdaraos ng kauna-unang Bangsamoro Parliamentary Election. Sa kanyang mensahe sa isinagawang Bangsamoro Peace Forum, sinabi ni Suscano na mahalagang magkaisa ang pamahalaan, mga ahensya ng seguridad, mga lokal na pulis o mga lokal na opisyal, mga organisasyon at mga mamamayan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan bago, habang at pagkatapos ng September 14 na BARM parliamentary elections. Anya, ang aktibong pagkikilahok ng bawat sektor ay mahalaga upang mapangalagaan ang integridad ng halalan at matiyak na maipapahayag ng bawat botante ang kanilang karapatan sa isang ligtas at mapayapang kapaligiran. Election process or the right to suffrage is very important to ensure a safe and successful conduct of the first ever Bangsamoro parliamentary election. We need the cooperation of all stakeholders. First of all, to our national government, down to the region, up to the grassroots communities, kailangan po natin magtulong-tulungan. Oras mga kasama, alas 7:55 ng umaga. Oras mga kasama ni first nominee Dato Teng Gumbila ng BFP Traditional Leaders. Tatak RMN. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan at magandang kinabukasan. Ngayong September 14, i-shake ang number 13 sa balota. UBJP number 13 sa balota. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Iboto BFP Bangsamoro Federalist Party, partido para sa Barm Parliament. Number 4 sa balota, partidong para sa pagkakaisa, para sa kaunlaran, para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Radyo mo nationwide. Alas 7:56 na po ng umaga mga kasama ng ating oras. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nananawagan ng grupong Amana Barm sa Supreme Court na garang maglabas ng desisyon sa mga nakabinbing petisyon na may kaugnayan naman sa nalalapit na kauna-unang regular parliamentary elections sa Bangsamoro sa September 14. Ayon sa grupo, mahalagang malinaw na ang mga legal issue bago ang araw ng halalan upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso. Sa isinagawang pagtitipon sa harap ng Korte Suprema, sinabi ng Amana Barm na hindi nila layuning ipagpaliban ng halalan, bagkus nais nilang matiyak na ang mga probisyong may kinalaman sa districting, presentasyon at partisipasyon ng mga political party ay naayon sa konstitusyon bago mahalal
ang unang 80 o 80 miyembro ng Bangsamoro Parliament. Bismillah, narito kami ngayon sa harap ng Korte Suprema not to stop the BARM election but to prevent an election whose legal foundation may later collapse. Sa September 14, buboto ang Bangsamoro para sa first elected 80-member parliament. That parliament will choose the chief minister and govern millions of people. Pero ang RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, matagumpay na naresolba ang isang alitang angkan o rido sa pagitan ng dalawang pamilya sa Barangay Estado, Matalam, North Cotabato kasunod ng dialogo na pinangunahan naman ng 62nd Infantry Liberator Brigade na dinaluhan ng militar, kapulisan, lokal na pamahalaan, MILF Adjag, mga opisyal ng barangay at mga religious leader. Kasunod ng kasunduan, nagsagawa ang pinagsanib ng puwersa ng Philippine Army at PNP ng Joint Law Enforcement Support Operation at Combat Clearing Operation upang matiyak ang seguridad sa Barangay Estado at Barangay Marbel at maiwasan ang panibagong karahasan. Bilang bahagi ng kasunduan, voluntaryong isinuko ng mga kabilang panig ang 6 na high-powered firearms, kabilang ang 2 M14 rifles, 2 M1 Garand rifles at 2 M79 grenade launchers. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kabilang banda naman, mga kasama, nakatanggap ng relief goods ang humigit kumulang 3,000 pamilya mula sa mga bayan ng Dato Salibo, Dato Piang at Dato Saudi sa Maguindanao del Sur kasunod ng pinsalang idinulot ng lumipas na bagyong Kiapo. Ayon sa provincial government, tig 1,000 pamilya sa bawat munisipalidad ang nabigyan ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa isinagawang relief distribution. Saklaw ng ayuda ang ilang barangay na kabilang sa mga pinakaapektado sa bagyo. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Pinagtibay naman, mga kasama, ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHT, BARM, Department of Education, DepEd, Commission on Higher Education o CHED, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at Professional Regulation Commission ang isang makasaysayang partnership sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Agreement para sa pagtatatag ng Bangsamoro Education Coordination Forum sa paglulunsad ng EDCOM 2 Second Year Exhibit sa Senado ng Pilipinas. Nilagdaan ang kasunduan ni na Interim Chief Minister at kasalukuyang MBHT Minister Abdul Rauf Magagua, Deputy Secretary Sani Angara, TESDA Director General Jose Francisco Benitez, Chairperson Shirley Agrupis at PRC Chairperson Charito Zamora. Sa pamamagitan nito, muling pinagtibay ng pamahalang Bangsamoro at ng pambansang pamahalaan ang kanilang pangako na palakasin ang koordinasyon sa mga pulisya, pagtutulungan ng mga institusyon at pamamahala sa sektor ng edukasyon sa buong Bangsamoro. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panguling balita, mga kasama, matagumpay na isinagawa naman ng Ministry of Health ang STI Syndromic Case Management Training sa Cotabato City bilang bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na mapalakas ang kalidad ng pangangasiwa sa mga kaso ng sexually transmitted infection o STI sa buong rehiyon. Nagsama-sama sa 3 araw na pagsasana ng mga doktor, nurse, medical technologist at komadrona mula sa iba't ibang bahagi ng BARM upang higit pang palakasin ang kanilang kakayahan sa pagsusuri at pamamahala sa mga kaso ng STIs sa pamamagitan ng patuloy na pagtutulungan, matatag na pamumuno at tuloy-tuloy na mga programa sa pagpapalakas ng kakayahan ng healthcare workers na nanatili umanong nakatuon ng MOH sa pagpapaigting ng mga programa para sa pag-iwas at pagkontrol sa STI at HIV upang matiyak ang mas malusog, mas ligtas at mas matatag na mga komunidad sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Radyo mo nationwide. Alas 8:02 na po ng umaga, mga kasama. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Magandang morning muna kay Sally Abdul Karim, Hadja Rahema Palumbi Angkay, Sara Sakandal, at ng iba pang mga nanonood sa umagang ito. Good morning ho sa inyo. Sa mga nagtatanong kung may pasok ba, meron po. Alas 8 na, nandun na po yung mga estudyante natin sa school. Magandang morning din sa ating mga viewers. Sina Mercy Barbon Baay, Sunny Texon, si Sailea Mamintal, Suliman,
si Jundril Singkuya, Muner Tudok, Abi Jana Adil, Emran Alamada, Amina Khalid, Abu Shamehadin, Sam Omar Luntayan, Mustafa Sumlay, Salih Abdul Karim, at si Hajar Rahema Palumbay Angkay. Good morning. Mga kasama, yan na po ang kalipunan ng ating balitan ngayong umaga po ng Lunes at 13 sa buwan ng Agosto sa taong 2026. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kasama sa ngalan ng ating mga partners sa ating news center, Radyoman Daisy Mangod at Radyoman Judy Mapalaw, sa ating partners naman sa technical at digital, Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Ating din pong partner, ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Ngayon pong lingkod, Radyoman F. Sabang, magandang umaga, tatak Arimen. Radyo mo nationwide.